Alam ng lahat na ang mga aso ay ang man's best friend dahil hindi lang ito isang pet na aalagaan mo, kundi maaari mo rin itong maging bantay o proteksyon ng iyong ari-arian at ng iyong buhay. Ang pagiging mabangis ng mga ito ay natural o likas na sa kanila bilang isang hayop. Ngunit malaking factor din kung paano ito alagaan ng kanilang mga amo upang mabawasan ang pagiging mapanganib ng mga ito. Halina't samahan niyo akong alamin ang mga uri o breed ng mga aso na dapat mong iwasan dahil sa taglay nitong panganib. Ang Doberman ang tinaguriang Frankenstein breed ng mga aso. Nahango ang pangalan sa mismong taong nagpasimula nito na si Carl Friedrich Louis Doberman, isang tax collector sa bansang Germany. Noong 1890 ay matagumpay niyang nabuo o na-develop ang ganitong klaseng lahi ng aso sa pamamagitan ng pagko-crossbreed ng Rottweiler, German Pinscher at Buceron. Ang pangunahing dahilan ni Carl kaya siya gumawa ng ganitong klase ng aso ay upang magkaroon ito ng katuwang at proteksyon sa kanyang trabaho dahil malimit siyang humarap sa mga estranghero at mapanganib na tao. Hanggang sa kasalukuyang panahon ay ginagamit pa rin ang mga Doberman bilang guard dog, police dog at pati na rin sa gera ay kasama sila bilang taga-rescue ng mga sugatang sundalo. At isa rin sila sa mga inaalagaan ngayon ng mga tao bilang isang pet. Isa rin ang wolf dog sa pinakamabangis na aso dahil sa pagkakaroon nito ng lahi ng wild wolf. Maraming naging resulta ang pagbibreed ng wolf sa mga ordinaryong aso tulad ng mga gray wolf, dire wolf, timber wolf at Ethiopian wolf. Kabilang din sa mga lahi ng mga wolf ay ang mga German Shepherd, Siberian Husky at Alaska's Maltese. Obviously, mas malaki ang naging part ng wolf gene sa naging resulta ng pagko-crossbreed nito sa ibang aso. Lalo na sa mga ugali nito ay mas nanaig ang wolf characteristic sa mga ito. Kaya talaga namang ang pagiging agresibo at mapanganib nito ay banta sa kaligtasan ng ibang tao, lalo na sa mga bata. Sa katunayan ay isa sila sa pinakamaraming dog attack incident na naitala. At dahil dyan ay marami ring bansa ang pinagbabawal ang pag-aalaga ng mga wolf dog. Ang Canary Mastiff ay produkto kung saan hango ang pangalan nito sa lugar ng Canary Island at na-develop ang breed na ito noong 1500 to 1600. Nagmula ang lahi nito sa pinagsamang sheepdog at bulldog. May sukat itong 25 inches high at tumitimbang ito ng 100 pounds. Isa rin ang mga Canary Mastiff na pambato sa mga dogfight na naging sanhi upang manganib ang kanilang lahi na maubos. Mabuti na lamang at naisalba ang lahi nila noong 1970s at nabigyan ito ng pagkakataon upang mabago ang tingin nila sa mga asong ito at unti-unti ay ginawa itong alaga sa mga bahay o pet. Ngunit ang pagiging agresibo at mapanganib ng asong ito ay hindi maaaring ipagsawalang bahala, lalo na sa ibang tao na hindi pamilyar sa kanya. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na ang pitbull ay may taglay na bangis at panganib. Mula ito sa pinagsamang bulldog at terriers. At ang kinalabasan ay mistulang super dog. Ang pagiging matikas at malakas nito ay ginagamit sa bear at bull baiting na tinatawag nilang blood sport, kung saan ay nilalaban nga ang mga aso sa ibang mga hayop tulad ng mga oso at toro. Ngunit noong 1835 ay pinatigil ang naturang blood sport at dito naman nagsimula ang labanan ng pitbull laban sa kapwa niya pitbull. Magpasa hanggang ngayon ay pinagpapatuloy pa rin ang ganitong tradisyon, lalo na sa ibang bansa. At dahil sa pagiging sikat nito bilang dog fighter, ay hindi na rin nawala ang impresyon ng mga tao sa pitbull na isa itong mabangis na aso. Patunay din ang mga datos na ang lahi ng asong ito ang isa sa pinakamaraming dog attack na naitala at ang pinakamalala ay humantong pa ito sa pagkamatay ng kanilang mga biktima. Kung tutuusin ay mapipigilan ang mga ganitong pangyayari kung mas magiging responsable sana ang mga taong nag-aalaga sa kanila. Ang mga Rottweiler ay isa sa pinakamalakas na aso na tumitimbang ng halos 130 pounds. Isa rin sila sa mayroong pinakamalakas na panga na may hahalin tulad sa kagat ng mga pitbull.
Ang pwersa nito ay umaabot ng 328 pounds per square inch. Maituturing na ang mga Rottweiler ay isa sa mababangis na lahi ng aso dahil sa pagiging teritorial ng mga ito. Ngunit kung maisasalamuha o maisosocialize sila habang bata pa, ay maaaring mabawasan ang pagiging mapanganib nila sa ibang tao. Kaya kung naisin mo ang mag-alaga ng Rottweiler, ay siguraduhin mong maipaparamdam mo sa kanya ang wastong pagkalinga at tamang pagmamahal. Ang Borbal ay may kukonsider na isa sa pinakamaliliksing dog mastiff. At alam mo ba na ang average force bite o lakas ng kagat ng mga mastiff dogs ay umaabot ng 500 pounds? Ngunit ang sa Borbal ay umaabot ng higit 600 pounds. Tumitimbang din ito ng halos 180 pounds. Ang pagiging teritorial at agresibo nito ay nagiging dahilan upang maging mapanganib ang mga asong ito sa mga estranghero at iba pang hayop. Sa kabila ng pagiging mapanganib ng mga Borbal ay isa sila sa maituturing na epektibong bantay o guard dog na maaaring magbigay ng proteksyon sa iyong mga ari-arian at sa iyong buhay laban sa masasamang loob. Ang lahi ng asong ito ay may tuturing na gentle giant. Kinakatakutan ang mga Great Dane dahil sa sukat o laki nito at sa kanyang masalimuot na breeding history. Isang mahabang breeding process ang pinagmulan ng Great Dane na sinimulan noong 1600 sa bansang Germany. At ang pinagsamang Irish Wolfhound at Great English Mastiff ang naging matagumpay na formula para mabuo ang pambihirang lahi ng asong ito. Isa sa mga dahilan kaya binuo ang ganitong klase ng breed upang magkaroon ng mga tao sa Germany ng katuwang sa boar hunting. At kinalaunan ang pagiging hunter ng mga asong ito ay nag-transform bilang isang maaasahang bantay at malambing na alaga. Kilala ang Dogo Argentino sa pagkakaroon nito ng maskuladong katawan. Ang lahi ng asong ito ay mayroong hindi magandang reputasyon sa kanyang nakaraan dahil sa pagiging agresibo at mapanganib nito sa ibang hayop at tao. Ipinagbabawal na alagaan o gawing pet ang Dogo Argentino sa bansang Australia at Denmark. Ngunit sa kabilang banda ay mayroon naman itong magandang ugali tulad ng pagiging loyal at tapat pagdating sa kanyang mga itinuturing na amo. Maiiwasan at kaya namang mabawasan ang pagiging mapanganib nito kung magkakaroon ito ng proper training at socialization sa ibang hayop at tao. Ikaw kaibigan, kung papipiliin ka sa mga klase ng aso na iyong napanood, anong uri ng lahi ang nais mong alagaan at bakit? I-comment mo lamang sa baba at atin itong pag-usapan. Sana'y nagustuhan mo at nagkaroon ka ng dagdag kaalaman sa ating makabuluhang kwento. Nagpapasalamat ako dahil sinamahan mo ako hanggang sa dulo ng bidyong ito. At maaari ba akong makahingi ng like para sa bidyong ito? At kung bago ka naman sa aking channel, ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating i-upload na video. At lagi mong tatandaan kaibigan na sa bawat misteryo ay may nakatagong kwento.